Hi everyone, I'm Boots Melanie Ong. We're gonna do another vlog. Our topic for today is thankfulness or pagpapasalamat. Yan. So, what do you do if everything and everyone else is against you? Diba? Anong gagawin mo kung lahat na lang ng bagay at lahat na lang ng tao ay parang lumalaban sa'yo? Parang ganon, no? Parang hindi sila sang-ayon sa'yo. Yun ang pinakamagandang term. Um, for example, namatayan ka ng asawa, di ba? May it be kung namatayan ka ng asawa at malamang mag-isa ka na lang, parang gano'n, no? So, wala, may mga sariling buhay na yung mga anak mo, di ba? So, kung namatayan ka ng asawa, parang nangyari sa akin, no? Hindi ako namatayan ng asawa, pero namatayan ako ng tatay. So, yung nanay ko na lang ang naiiwan mag-isa. Yan. So, parang nangyari actually kay mama. Yan. Halimbawa, namatayan ka ng asawa, so wala ka ng kasama, mag-isa ka na lang sa buhay, di ba? Luckily for us, nandito pa kami, may mga anak pa siya na nakakasama niya, di ba? Pero paano kung yung ikaw na nandyan sa kabilang screen na nanonood sa amin ngayon is nawalan ka ng mate or ng asawa, pero wala ka ng kasama sa buhay kasi may mga sariling buhay ng mga anak mo, nakahiwalay na sila lahat sa iyo, no? Halimbawa na kung di man asawa, nawalan ka ng anak, di ba? Or nawalan ka ng trabaho, diba? O nawalan ka ng kaibigan o pangarap mo, nawala sa'yo lahat yun, diba? Kasi diba pagka nawawalan tayo ng mahal sa buhay, minsan yung pangarap natin parang sinasantabi na lang natin. Parang ayaw na nating i-accomplish yung mga dapat gawin pa sana natin kasi parang a part of you had died already, na namatay kasama nung mahal mo sa buhay. Yan. Pero, lagi, since ang topic natin is thankfulness, kailangan matuto tayo na magpasalamat pa rin. Diba? Sabi, diba? Ito na nga nangyari sa akin, namatay na nga ako ng asawa. Namatay na ako ng anak. Tapos, nagre-recover pa lang ako. Biglang may trahedya na naman, no? O, halimbawa, namatay ka na nanay o tatay, nagre-recover pa lang ako sa tragedy ng pagkawala ng magulang ko o ng asawa ko o ng anak ko. Biglang eto na naman, may another dagok na naman ng buhay. May trahedya na naman nangyari sa iyo sa buhay mo. Anong gagawin mo? 'Di ba? 'Yun ang pinaka-question eh. Anong gagawin mo? Higa ka na lang ba sa kama mo? Yakapin mo na lang yung kumot mo? Magkukulong ka sa kwarto mo, sasarado mo yung mundo, hindi ka nalalabas, diba? Ano pa, pakiramdam mo lahat na lang ng bakit kinuha tong health mo, no? Yung magandang health mo biglang nawala, diba? Parang ganon. Yung pakiramdam mo lahat na lang ng bagay kinukuha sa'yo, diba? Hindi binibigay sa'yo ng Diyos yung mga gusto mo, yung nais mo, yung hinihiling mo, diba? So, yun ang pinaka ayan na, sisipon ako. Ayan, yun ang pinaka big question. Actually, nagkasakit ako isang linggo na. Kaya medyo masama pakiramdam ko, pero I have to do this vlog for you guys para matulungan ko kayo, no? Yan. So, medyo mapapansin nyo yung boses ko mababa at minsan parang nababahing ako. Yan. Pero nakaka-recover naman. So, pray for me as well, no? Kasi hindi lahat ng panahon malakas tayo. Minsan nagkakasakit din. Yan. Pero bira-bira ako magkasakit. Parang parang sobrang seldom talaga. Sobrang bihira. Ayan.
So, balik tayo sa topic, no? Yun. So, sabi ko nga, kung nawalan ka ng mahal sa buhay, 'di ba? Nagre-recover ka pa lang doon, tapos biglang nagkakaroon ka na naman ng bago na namang dagok ng buhay, no? May tragedy na naman, may pangyayari. Di ka pa nga nakakaahon doon sa una, meron na naman pangalawa. So, anong gagawin mo, no? So, yun nabanggit ko kanina, magkukulong ka ba sa kwarto, mag-ano ka ba, 'di ba? So, ang pinakamagandang gawin mo is ano, dumulog ka sa Panginoon. Yan. Ha? Hindi ka magkukulong sa kwarto. Hindi mo sasabihin na wala na bang saysay ang buhay ko na to kasi wala na akong asawa. Wala na kaming source of income. Wala na akong kita, 'di ba? Marami ka pang pwede pagkitaan actually. Kung may mga naiwan yung asawa mo, swerte mo. Unlike nung dating panahon, pagka nawalan sila ng asawa, panahon pa na ng mga ano no ng sa Bible, ng mga nakalagay doon, grabe. Pag nawala sila ng asawa, hindi tulad natin ngayon may SSS ka pa, so may makukuha ka kahit pa paano sa SSS, diba? Talagang mahirap na mahirap kayo, no? May mga insurance kung medyo may kaya-kaya naman, so naka-insured kayo, so may makukuha ka sa insurance kung namatayan ka ng asawa o anak, diba? O nasunugan ka, diba? Nawalan ka ng property, yan. May mga insurance naman. So, ano pa? Maraming bagay na pwede, no? Magkakatrabaho ka pa, 'di ba? Dating panahon kasi walang trabaho eh. Kung namatayan sila ng asawa, as in wala lahat, walang kita, wala nang source of income, no? Wala nang asawa, so wala nang income, walang social security, SSS, walang ganun dati, or pension, 'di ba? Yun, walang mga pension dati, pero ngayon meron. So may chance pa rin, no? Kumbaga mas maganda pa rin yung buhay natin sa ngayon kasi mawalan ka man ng asawa, may SSS naman, so makakapag-file ka ng SSS, 'di ba, sa gobyerno. Meron naman sigurong pension, 'di ba? Kung senior ka na, nawalan ka pa ng asawa, may pension naman, 'di ba? Oh, yun. So, ano pa, siguro kahit senior ka na, sabi mo, mahina na ako, hindi ko na kayang mga ganito, ganyan. Siguro baka pwede kang mag-start ng small business mo, di ba? Yung pwede mong pagkunan ng pang-araw-araw mo lang para may may kakain ka, may pang saing ka, may ulamin ka. Mag-start ka na lang siguro ng business, di ba? Kaysa naman po nakalugmo ka lang diyan sa bahay nyo, wala kang ginagawa, 'di ba? 'Yun. Ano pa? Bukod sa alam ko kasi pagka yung mga senior, usually tumutulong yan sa mga anak eh, like sa amin, kay mama. Hanggang ngayon tumutulong pa rin siya sa amin. So very thankful kami diyan. Very grateful kami sa mama namin kahit paano po sa edad namin na to, kahit may mga asawa at anak na yung mga kapatid ko, hanggang ngayon tumutulong pa rin ang nanay ko sa amin lahat, no? Oo. So yun, sigurado ko yung mga nanonood sa akin ng mga senior diyan, 'di ba? Totoo lang kasi may pension pa 'yan eh. Kumbaga may kinikita pa rin siya eh. Pero dapat talaga 'yun sa kanya na nga lang 'yun eh, or sa inyo na lang po talaga 'yun eh. Pero ang magulang po talaga hindi po talaga matiis, no? Tutulong pa rin sa mga anak kahit na alam yang 'yun eh dapat sa kanya na. Sa kanyang mga gamot, sa kanyang pagpapalakas, 'di ba? Sa kanyang mga pagkain, yan. Pero ang magulang talaga hindi mapigilan yung sarili. Tumutulong pa rin sa mga anak. So yun, since ang topic natin is nakapagpasalamat ka na ba? Nakapagpasalamat ka na ba sa magulang mo, 'di ba? Sabi mo, oo, nung Pasko nagpasalamat ako sa binigay ni Papa, ni Mama na bagong kotse o bagong motor. Nakapagpasalamat ako nung kay Ninang nung Pasko kasi binilan akong bagong rubber shoes. Ganyan, no? Pero doon sa mga 'yon, sa paligid mo, 'di ba? Sa mga ginagawa ng tao para sa iyo, nakapagpasalamat ka ba? Maliit man na bagay o malaki. Yung pagtitimpla sa ng kape, yung pag-aasikaso sa umaga, yung paghahanda ng baon mo sa school, 'di ba? Yung pagkain mo, yung pag-iinit ng tubig para maligo ka. Yan. Nakapag-thank you ka ba? 'Di ba? Maliliit na bagay, hindi na yung malalaki O swerte mo kung may lola ka pa kasi pati yung lola mo tumutulong pa pag-asikaso sa'yo pag lolo mo, 'di ba?
Lalo na kung mahahatid-hatid ka pa sa mga school, napakalaking bagay yun. Kasi nung nag-aaral ako, isa yun sa, isa yun sa malaking chip off dun sa baon ko. Kasi sumasabay lang ako sa friend ko. Yan, shout out pala kay Mimi. Yan, nung college friend ko, college na best friend ko, yan, tumutulong sa akin. Lagi ako sinusundo, papasok kami sa school, magkasama kami lagi. Yan, kay Papa po, thank you pa sa lahat ng paghahatid at pagsusundo sa amin ni Mimi, no, nung nag-aaral pa kami. Maraming salamat po. Yan. So yun, mag-thank you tayo, no, sa mga lahat ng bagay na natatanggap natin, sa mga blessings, biyaya na binibigay sa atin ng Panginoon, maliliit man o malalaking bagay. Kailangan matuto po tayo magpasalamat. At higit sa lahat, pag dumarating yung mga challenges, yung mga sakuna, yung mga trahedya, wala pa tayong gagawin, 'di ba? Hindi magkukulong, hindi magtatago sa mundo, hindi sasarado yung mundo natin. Kundi wala pa tayong gagawin kundi magdasal. Yan. Baka nakakalimutan niyo po magdasal. So pinapaalala ko po na magdasal po tayo sa ating Ama. Araw-araw si Papa God nakikinig po sa atin, naghihintay sa atin. Anak, kailan mo ba ako babalikan, 'di ba? 'Di ba? Sabi nga 'di ba doon sa I'm just waiting for you, 'di ba? Hinihintay lang daw tayo ng Ama magsalita. Ayan. So hinihintay niya tayo magsalita. Biro mo yung anak niya, no, si Jesus, sinacrifice niya para yung guilt natin, yung mga kasalanan natin, pwede nating idulog sa mga pastor natin para naman i-confess natin yung ating kasalanan. Yun yung unang step kasi, no. So binigay niya yung pinaka-precious sa kanya, yung pinaka-mamahal niyang anak para lang matanggal yung kasalanan natin, yung sin natin. Kasi si Jesus yung nag-take away nung sin natin, 'di ba? Para sa ating salvation. Yan. So, kung may kasalanan tayo, humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Baguhin na po natin yung mga maling daan na tinatahak natin, mga maling gawain na ginagawa natin. Tigilan na po natin yan. Kasi ayaw po talaga